ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 Excuse me, ikaw po ba si Paul? Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot mo din sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ilang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ikaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita Issue Kagiban pa. Ano kita karon sang Webes, Mayo 8 na, tuig 2025. Kinahanglan may ikaw po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alaga, JP Hervas. Atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subong man sa aton mga kulturan sa Negros Occidental, mayong agagid sa inyong tanan. At pamiyatuman sa isa kamed ayad gadlaw ang tanaan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad kaya nagpamati sa aton pagpangalagad on air and online. Abiyan sa aton nga edisyon subong iyang Mayo 8 sa aton sining nga pag-istoryahan ang sitwasyon sa election preparation sa bahin sang Negros Island region, particularly mga biyan sa bahin sang Negros Occidental. Ano naton ang pagpanghanda kag ano na bala ang operasyon sang piniliay sa bahin sang Negros Occidental. Matigayon naton nga malabot mga biyan si Assistant Regional Director Dendo Maglasang agod nga ibaluon nila sini nga pagpanghanda sa gilapit nga hatol ng bayan 2025 sa Lunes. At the same time ang ila sini nga mga contingency plan, especially nga team may ginaparanaw pa mga biyan, posible paglupok sang bulkan kanaon. May nga handa ang aton sini nga Commission on Elections for worst case scenario. Kulban sa gihapon, dayon ang pag-alboroto sang kanlaon. Platan taman mga biyan ang pila ka mga balita gikan sa rituhay ng mga ahensya sang gobyerno. Particularly mga biyan sa bahin sang Department of Agriculture and Department of Trade and Industry. Apon nga daw ginhiwat ang Agricultural Technology Forum sa bahin sa Westby Art sa Hamungaya Haro. Tuhan sa nagtuhay ng mga ang umagikan sa probinsya sang Iloilo kag Sigma Capiz para ang mga gintudlo sa sining Agricultural Technology Forum ng DA Western Visayas.
Samtang sa bahay naman sa Department of Trade and Industry, ang DTI Iloilo mga biyan, pinagi sa ilang negosyo center, naghiwat sang entrepreneurial training sa mga market vendors ang nasambit iya o sa Barotac Nuevo. Tang sa bahay naman sang Gimaras. Dito ay Gimaras mga biyan ang nag-upod sa Pedro-led training on basic costing and pricing for MSMEs. Yun na ang pila ka mga balita nga aton sining nga pagpatpaton sa aton sining nga pagpakalagad subong iyang nga aga. Kawantis kita magpatpat sa aton nga mga balita lokal. Kanay nato mga biyan ang update sa lakat sang panahon pod ang Pag-asa Iloilo. Yan po ang magapangibabaw subong iyang adlaw sang Huwebes diri sa syudad sang Iloilo kag iban pang lugar sang Kabisayan at Katungdan. Ibalong naman ang update mga biyan sa ginabantayan kahapon na low pressure area malapit sa coastal waters sang Kalibuaklan. Alas 9:10 sa aga. Balikan na lang natin sa ilang mga madugay ang atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Inuwasan na sa linggo ng mga biyan ang Department of Agriculture Western Visayas ang naghiwat sa Techno Forum kahapon nga adlaw. Ini ang ginpasakupan mga biyan sa mga mangunguma gikan sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo kag Sigma Capiz. Sila ang nagpaidalom sa isa ka hands-on training kag exposure activities ginpreparar sang DA Western Visayas sa Western Visayas Integrated Agricultural Research Center o kon WestVR sa Hamungaya, Haro. Ang nasamit na aktibidad ang kabahin sa Agricultural Technology Forum. Isa naman sa mga aktibidad sa selebrasyon sa Farmers and Fisher Folks Month nga ginahiwat kada Mayo. Ibig sa mga gintudlo sa mga mangunguma ang comprehensive technical information angot sa mga key projects kag facilities sang WestVR. Igangay sang vegetable gardening kag smart greenhouse farming. Pintulo man mga biyan sa mga mangunguma ang natuhoy sa banana tissue culture production, fall armyworm control strategies for green corn, farm mechanization, plant propagation techniques, paggamit sa biological control agents, pati na ang goat kag native chicken production. So, congratulations kid sa DA Western Visayas sa isa ka madinalagon nga paghiwat sang sining aktibidad. Ang kabay sa aton sining mga nagpasakop nga mga mangunguma gikan sa probinsya sang Iloilo at iban pa nga mga lugar, particularly ang Sigma Capiz mga biyan. You implement whatever you learn na siniiyang Agri-Techno Forum sa WestVR kahapon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 na sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 na sa aga. Sa sining oras, kaupunan natin sa linya ang DOST Pag-asa. Radyo Pilipinas. And to give us the latest updates sa lakat sang panahon, we have on the line si Sir Jeff Makiling sang Pag-asa Iloilo. Sir Jeff, good morning. Yes sir, mayong aga kita tanang sa latest weather update sa Subukan Celsius ni May 8, 2025.
As of today, ang LPA namatay na ito na estimate na ito para sa kalayo nga 80 kilometers northeast of Puyo, Palawan. Eastern is na yung nag-a-affect sa the rest of the country. Meanwhile, dito sa Western Visayas, pag yung magtanong ng kaitan, maganda sa katit na magtutulan, pangilatag pa nag-o-tugas niya sa LPA. Mahina tutog pasarangan sa rest nga ng pagkata ng tundan, tutog ng pagkata ng sinyangan, para sa kalit dito sa Western Visayas, mga na itutog pasarangan na yun para sa mga balod natin dito sa itong katakatan. Forecast temperature na ito, 26 degrees 32 degrees Celsius. Ito yung forecast na maximum heat index sa tubong na ito ay sa 40 degrees Celsius. Ang ito nag-abot na 5:29 AM ng Andam, magatuloy din siya 6:03 PM karong sa gabi. Kung mga rin sa update din sa inyo sa station, ako sa Jeff makita namin sila pa. So Jeff, clarification lang, no? Ang low pressure area, malapit na ini karon sa Puyo, Palawan. Maybe no, ini bala ang the same low pressure area nga malapit sa coastal waters kahapon sa Kalibuaklan? Yes sir, sakto sir. Amo niya nilapatan natin nga LPA kagapon sir nga lapit sa Kalibuaklan. Subong nag-eastog na ini siya. Dito sa east-northeast nga Puyo, Palawan sir. I see. Pero ang mga pag-ulan kahapon, sir, in the other parts of Iloilo, including sa ibang pagi ng mga lugar rin sa Western Visayas, triggered ba ito, sir, sa low pressure area? Yes sir, sakto sir. Ang mga pagkakasigat sa mga pagkakaulan sir, talaga po init ang atong LPA man sir. Amo nga nakabadsag itagawa paggalop sa kalangitan. Hanggang pagmulog na kita pagdupa sa ulan din sa mga different parts ng provinces hanggang municipalities. While the low pressure area already moved, sir, malapit sa Puyo, Palawan, lauman po ba lang may epekto ini karon sa Western Visayas? And ano kadako ang tsansa nga mangin isa ini kabagyo? Yes sir, may apekto mga pag-inig LPA sa aton diri sa Western Visayas sir that possibly later this afternoon maka-experience sa Tagapon ng possible ng mga pagkakalo ng kalangitan na may dalang Saturdays and thunderstorm. And pero ang ini nga LPA manabuan naman ini nga chance nga ma-develop sa Tokyo. Ang gina-expect natin nga possibly within the 24-hour period ma-2,000 siya. Good to know, sir, no? Sa subong, sir, no? Ang iba nato ng mga kulturan are already planning about para uli sila sini nga mga puluyan in time for the Hatol ng Bayan 2025 or the midterm elections kinatala na hiwaton sa Lunes. So far, sir, sa inyo sini nga extended weather outlook, kamusta ang mga palyempo diri sa Western Visayas? Yes sir, based sa ating extended weather outlook sa next following days natin as of now, kailangan natin generally mag-improving weather or fair weather kita sa next following days natin. Possibly, hopefully, sir, sa may sunod sa ating election mo, sir. And you mentioned, sir, sa ating heat index, it's 41 degrees Celsius ang ating sini or 40 degrees Celsius, sir? Yes, sir, sakto, sir, ating forecast ng heat index sa tubugan daw iniara sa 40 degrees Celsius. And maybe know, sir, kamusta naman ang ibang pang area diri sa Western Visayas? Yes, sir, bali ang ating ginalagtaw na possible na forecast ng mga heat index sa iba't-iba't nga pahinggit ng Western Visayas. For there is a mayroong city kapis, kina-expect natin para sa 42 degrees Celsius. Sa may Mambuto kapis, para sa 39 degrees Celsius. Sa Iloilo, 40. Sa Dumangas, 40. And then sa may Grangka, Lacorosa, kina-expect natin sa 35 degrees Celsius. Lastly, Sir Jeff, ang imo sining mensahe kag parugyan sa aton nga mga tagpalamati subong iya nga aga. Yes sir, baligin na disclaimer sa publiko nga mag-agpapit po kung maghalang kita and then expect na gyapon na mag-possible magdalasan gyapon ang payo pagkalo para sa protection natin in case sa init or sa atong pagpapasaulan, especially later this afternoon or possibly later this afternoon, kaya mag-agpapit na gyapon kung magkalaw kita. Sir Jeff Makiling, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Yes sir, maraming salamat sa gamay din sir. There you have it, mga biyan, latest update sa Ratsang Panahon, kitulong sa aton sa Pag-asa Iloilo with Sir Jeff Makiling sa Piyak nga Linya. So, ang aton sining nga kinabantayan, mga biyan, nga low pressure area, kahapon nga biyan sa area malapit sa Kalibuaklan, ang nagahulag, palayo, padulong sa Puyo, Palawan. And sa Tusay, may epekto inigihapon diri sa Western Visayas kaangay kahapon. Posible mga pagulan ang dala sini sa ibang mga area diri sa aton nga rehiyon.
Nagsubong man ginalauman ang pag-improve sa aton sining nga panyempo samtang nagilapit ang adlaw sa piniliay nga natala na hiwaton sa Mayo 12 adlaw sa Lunes. And speaking of election, sa atong nga pagpanumbalik update mga biyan sa election situation sa bahin sang Negros Occidental. Ang atong igapabati sa inyo tanan. Iligaban pa ang mga impormasyon pagkatapos lamang isang pila ka pahanudo. Political ad for Abante na party list there ang Avenue, Cebu City. Paid by Ben Hogan M. Sarahan, 78 Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mangkot-langkotan ni Simo. Ikaw niya si Tol? Si Tol, tanan natubras ang 3 gigs loss ang nagligat na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon obra. Pero hindi Hi, ikaw niya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi Hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang mubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya? Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangarin ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportableng biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Banadera, iwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Narinig mo naman sa Dangdang Progressive at alam mo bang tupo ay nakapagpagbago ng 75 billion pesos sa Philippine economy? Ang tindi! Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Isa sa mga dinalago ng mga tagos mula sa iba't ibang banig ng mundo ay yung Batangas na may maliit limang dive sites. At dito, ang dive tourism has become a significant driver of economic growth for local communities. Yan ay isa lamang sa mga achievements ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT. Sustainable tourism is a reality sa bagong Pilipinas. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation.
Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Banadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:24 na sa aga. Sa gihapon ng pumatila mo sa pagparagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Mabiyan sa nasaling ko na kaina, nalabot naton ang Assistant Regional Director sa COMELEC Negros Island Region nga nagasakop subong sa Negros Occidental. Agod hibaloon ang ila sining mga pagpanghanda at pinakahuling monitoring sa sitwasyon sa piniliay sa bahin sa Negros Occidental kag Bacolod City. Pumatian nato mabiyan si Assistant Regional Director Dindo Maglasang sa COMELEC NIR. Attorney, good afternoon po. May we know, kamusta po yung latest assessment kagang monitoring ninyo sa nagilapit ng pinilian dala sa Negros Occidental? So far, so good. We have just performed our final testing training for today, and so far, there were no big problems encountered, and those problems that cropped up along the way were easily remedied. And right now, we're just waiting for the final 4 barangays to finish with the final testing and sealing so that we can really say that Negros Occidental is 100% ready for the national elections on May 12. As to peace and order situations sa Negros Occidental, Ared, kamusta naman ang Negros Occidental? As usual, pag election naman, there's always a tension because of the strong political rivalry between the candidates of both in the province and the city of Bacolod. But so far, manageable naman at wala naman po tayo na report na talagang armed conflicts or incident that would really raise a concern regarding our peace and order for the coming elections. For info, Arad, ilan po ba yung inaasahan nating buboto sa Lunes sa bahagi po ng Negros Occidental? For Negros Occidental, we have a total of 2,001,732 voters. That includes already Bacolod, which has a total voter of 355,880. I see. Arad, isa rin po sa mga binabandayan ngayon yung posibleng epekto ng Volcan Calaon. Ano po yung mga contingency measures natin to see to it na matutuloy pa rin ang eleksyon sa kabila ng pangamba ng Volcan Calaon? Those are already in evacuation centers right now. We're given alternate voting places for voting precincts. And as of today, yung mga alternate voting precincts na yun nag-conduct na din ng final testing and sealing. So, they are now ready for the May 12 national local elections. That meaning, hindi na po maghirap yung Canlaon or would upgrade its emergency level so that yung in place po na mga contingency as of right now will be the one that will be implemented and used in the upcoming elections. But in the case that certain events would happen, pag meron na po tayong time, pag hindi po on the day of election talaga nangyari yun, meron din po tayong mga contingency that are already in place and also being talked about with local government units involved and as well as the OCD and the provincial risk reduction management teams. So meron po tayong mga contingencies that in case
mas lalong-lala pa po yung situation. But as we said, if the incident would happen on the day of election, then wala po tayong magawa doon. Act of God na rin po talaga yun. So, it's something that we don't want to happen, but we have already continued for the same. I see. Arad, no, paglilinaw lang po, ano po yung term natin na ginamit for the voting centers ng mga nasa evacuation center po? Alternate, alternate voting centers. Kasi schools pa din po yung ginagamit nila. Hindi pa po tayo nag-resort doon sa yung tinatawag namin na makeshift voting precincts. Kasi enough pa naman as of now. Opo. Currently, enough pa naman yung number of classrooms pwede natin gamitin voting precincts even if meron na rin po tayong mga evacuation centers. So as of now, alternate lang, meaning hindi yung actual or yung regular nila na voting centers. So pero pag if situations would warrant it, then we have to make a makeshift voting centers. Pero paglilinaw lang po, Arad, ito po yung mga voting centers na ito na alternate po ay the same location po or the same school na pinagbobotohan nila in the previous elections. Hindi po, kaya nga po siya alternate kasi hindi po doon sa presinto nila before. Kasi nga, evacuate na po sila eh. So they have been evacuated to another barangay. So, itong alternate voting centers are located within the same barangay kung saan po sila in-evacuate. So, hindi po old precinct nila or yung usual precincts nila kung saan sila buboto kasi nga it's located within the danger radius of the Mount Canlaon. Ano po yung mga areas po na meron po tayong alternate voting centers? Arad, do you have the identified list po ng mga para? I only have the municipalities. I see. We have one is in La Carlota, La Castillana, and also in Bago City. I see. So, ang tatlo, yan po ang, yan po sila ang merong mga alternate voting centers kasi sila po yung may mga tao na nilikas po from the danger zone of the Mount Canlaon. I see. And lastly po, Arad, yung inyo pong panawagan sa lahat ng mga buboto dyan po sa Negros Occidental at maging sa mga kandidatong magpapahalal po ngayon. Okay. First and foremost po doon sa mga botante natin for the province of Negros Occidental and Bacolod City, we would like to request you, kung hindi pa po nyo alam ano po yung mga presinto po nyo kung saan po kayo buboto, mag-ask na po kayo. If you have time, you can visit your office of the election officers of your municipalities or cities, or pumunta po tayo doon sa online voting registration or online voting precinct map, no? Para malaman natin kung anong presinto po tayo. Now, if you know your precincts already, well and good. On election day po, we are just advising all our voters to come earlier. Why? Because the voting hours will be longer than it is before. So, expected po na if you're gonna be coming in the late hours of the day, then medyo yung mga electoral boards po natin is mga tao din po yun, napapagod po. So, if you do come earlier in the day, we request that you magbaon nito tayo ng pasensya. Kasi during the time po na baka dawating kayo, mahaba na po yung pila. And of course, medyo mabagal na din po yung pag-usap na ating pagboboto kasi nga, late hour of the day na. Remember that our voting time will start at 5 in the morning and it will end at 7 in the evening. Ganyan po mataas ang voting hours natin. Kaya po, pagpasensya na po natin yung mga electoral boards natin. If ever, meron din po sila mga konting kakulangan na magagawa. Kasi nga,
marathon po ito. Medyo yung resistensya po ng mga electoral board natin hindi talaga masusukat on election day. The voting of 5 in the morning to 7 in the morning is reserved for those PWDs, yung mga senior citizens, yung mga pregnant women. But of course, those who are not can also still come and they can still vote if ever wala din pong masyadong PWDs or yung mga tinatawag natin na vulnerable sectors na bumoboto. So you can still vote. Hindi ko ibig sabihin na exclusive po sa kanila. Priority lang po sila during those times. And so, but even after 7 o'clock, priority pa rin sila, pero of course, they will not be mixed with the regular voters that will be coming over kasi regular voting hour na po yung 7 o'clock to 7 in the evening. Sa ating pong mga kalahok sa upcoming national election, yung pong mga kandidato natin po, we know that tensions are already high and medyo sensitibo na po tayo this day kasi malapit nga po yung election and we do understand that but we are just asking na paki-rein in or paki-control na po yung mga supporters natin na huwag masyadong magpadala sa election. Remember, ang election po isang araw lang po yun. Pag yung pagiging pasalamuhan natin sa mga kasama natin, sa mga kasama natin sa syudad, lifetime po yun. So, huwag po natin sirain yung lifetime natin na relationship just for one single day. So, we are just asking everyone's cooperation as well as their patience on the coming May 12 national and local elections. Harold, maraming salamat po for your timely information. Tatawag po kami ulit for kabilang sa mga payag na pagwa ni Attorney Dindo Maglasang, ang Assistant Regional Director ng Comelec NIR. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:35 na sa aga. Abiyan, dugang mabalita ng impormasyon ang aton nga patpaton pagkatapos lamang sang pinakapahanundo. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka ang mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halin at maranas na makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng tiyan. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan at tiyak Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas na mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip, madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Walang material na bagay makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Banadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para may patayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayan katutubo. Kasama natin
natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Build Better More program ng pamahalaan Marcos tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiasa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insurgensiya. Bring investments in education, health, and infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasa wata ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA Guerrilla Front sa bansa. Dalawang grupo naman ng local terrorist group ang tumilang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:40 na sa aga. Sige po nagpamatika mo sa pagpahalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Stand corrected mga biyan ang inyong batian kay ina tingog kag pahayag ni Attorney Josel Makuti, ang Assistant Regional Director sa COMELEC NIR. Samtang sa iban pa naton nga mga balita. Sa ibang bagay natin nga balita, mabiyan ang ATI Guimaras ang nag-upod sa isa ka aktibidad sa PEDO, Provincial Economic Development Office. Partikular na ang one-day basic costing and pricing training para sa mga micro, small, and medium enterprises. Diyan sa sining training ma-equip ang mga local entrepreneurs ang essential knowledge ka mga practical tools para mapasalo pagid ang ilang costing and pricing strategies. Tatlo ka staff sang DTI Guimaras, sang Ruth Penuela, Michelle Toledano kag Jolene Baida, nag-serving in-house resource speakers para sa nasabit nga aktibidad na nag-deliver sa in-depth discussions sa fundamentals ng costing, ang paggamit sa costing sheets, ang two-way approach sa cost plus pricing method. Total of 31 participants ang nag-attend mga biyansa sa mga training, with 23 joining on-site and 8 nag-upod virtually via Zoom. Nasambit nga training naghatag man sa valuable venue para sa mga MSMEs na makatuon, maka-engage, maka-exchange sa mga practical insights, may kang tanan sa ilang pagnegosyo. Ang ining inisyatibo mga biyan is also part of the Kabataan First agenda. Nag-promote sa inclusive development sa Guimaras, pinaagi sa pagpabaskog sa turismo, trade, investment, and employment. Ang Kabataan First Innovation Hub, nag-host ng training, also home to the OTOP
One Town, One Product Philippine Sub. Dumala naman sa Guimaras noon Food Producers Incorporated. DTI Guimaras nagpalabot ila siling pagpasalamat sa Pedro sa kahiganan nga maka-collaborate kag look forward ang dugang mga partnership sa pagpabaskog sa mga MSME development across sang probinsya sang Guimaras. Tang sabay naman sa DTI Iloilo. Naghiwat sa entrepreneurial seminar ang Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo sa mga market vendors ng Barotac Nuevo. Ipinagi sa mga negosyo centers ng Barotac Nuevo kag Dumangas katuwang ang mga Barotac Nuevo market personnel. Katuyuan sa aktibidad nga mapasangkad pa ang hibalo kag mapabaskog pa ang ikasarang sa mga market vendors sa pagnegosyo. Inutuyo man sa aktibidad nga mainganyo mga market vendors nga mag-adapt sa entrepreneurial mindset nga mag-avail sa nanaytuhay nga suporta sa gobyerno. Patpat man sa aktibidad ang responsable nga pagbaligya kag mga kinamatarong sa mga bumalakad, budgeting, saving kag basic financial management pati na mga financing opportunities na ginatanyag sa Small Business Corporation o kung SBCO. Alas 9:44 sa aga. Ato naman nga ibang pang balitan lokal. Kapis Provincial Director Tapulaw ginpasalig nga hindi pagpabayaan ang public safety sa Rojas City sa adlaw sang hatol ng bayan. Ang detalye sang balita sa live report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Good morning. Nods, good morning. Gipasalig no sa mataas na opisyal sa Capiz Police Provincial Office nga hindi pagbabayan sang aton nga kapulisan ang public safety sa adlaw gid mismo no sang aton nga midterm election sa Mayo 12. According diri no sa aton man nga interview with Police Colonel Albert Tapulaw, top priority ni nato nga mapasiguro nga di malinong matawhay ang paghiwat nato no sang eleksyon sa panabuton nga Lunes. According diri sa iya Lods, naka-preposition no ang mga pulis naton sa adlaw mismo sang eleksyon kag preparado ini sila in case no nga may ara nga magluntad sa mga dalagkuan nga insidente. And according diri sa iya Lods no, ang aton nga kapulisan hindi lang wala lang ginamabilay so sa adlaw sa aton man nga election but even prior Lods no ginamabilay sa ining atong kapulisan kiti madamo sang aton nga mga local government units ang nag-request man no sang assistance sang aton nga kapulisan para no sa pagdala sang aton nga automated counting machine no kon ACM sa aton man nga probinsya. Kahapon Lods giniwat no ang aton nga testing and sealing sang aton nga mga ACM no sa kada LGU naton kag sa mga polling precincts naton. And according din mo kay Police Colonel Tapulaw, may ara kita no sa masobra 1,300 ka PNP personnel nga iga-deploy para sa adlaw sang eleksyon. Magluwas diri sa i-augment pa ya sang Philippine Army kag sang aton man nga Philippine Coast Guard para naman ya sa mga island barangays naton. And according man diri sa aton nga PD nga intact man no ang security sang aton nga kandidato kag suno sa iya sa aton nga probinsya sang Capiz ang dumiara lang intense or medyo intense Lods no nga election man yara sa first district naton sa pagka-kongresista. So according diri sa iya, secure man no ang seguridad sang aton nga mga kandidato. For the information no sang aton nga mga tagpalamati sa first district sang Capiz no nagapadalagan diri sa pagka-congressman Sanday Paulo Rojas nga bata ni former senator kag Interior and Local Government Secretary Mar Rojas kag si representative o kung Congressman Howard Ginto sa nga pinuno party list. So lakip sa first district naton sa Capiz, ang mga banwa sang Maayon, Panaay, Pilar, Panitan, Pontevedra, President Rojas, kag Rojas City, samtang sa second district naman naton, lakip diri no ang Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, kag ang
Banwa sang Tapas nga amo ini lods no ang gina-consider nga orange category. In fact gani ang aton nga kapulisan naghiwat lods no sa nga Simex last time no dira sa province of Capiz kag pili diri according kay Pidita Pulaw ang Banwa sang Tapas. So giniwat ini sa barangay Cristina Tapas Capiz ang aton man simulation exercise para nga or ang focus nino sa aton nga Simex ang kandaan sang senaryo no or ginandaan nila diri ang upcoming election kag gintest no ang kahandaan, ang koordinasyon kag response capabilities sang aton man nga mga local emergency units lods. Kabay pang despite sang kasingki sang eleksyon magpabiling nga matawhay ang piniliay sa bahin sang Rojas City kag subong man sa iban pa nga mga area sa Capiz Lods. Yes, correct. Lods na amo na ang top priorities ang aton nga kapulisan no nga wala no sang any untoward incident sa adlaw mismo sang aton man nga election and even prior gani no sa aton man nga election or midterm election sa Mayo 12. Ari ba Lods no ipabati lang naton ang kabahin no sang aton man nga interview with the Pidita Pulaw ang provincial director sang Capiz Police Provincial Office. For the whole province of Capiz, no? 16,001 cities. Meron tayong deployable na PNP personnel na 1,329. And with this 1,329, meron po tayong augmented force coming from Regional Mobile Force Battalion na 38 PNP personnel. At the same time, meron tayong RPSP kasi na naka-in place sa municipality of Tapas na 20 PNP personnel. Not only with the 1,329, meron din tayong augmented coming from the Philippine Army, the forces of the Philippines, and po yung Philippine Coast Guard na nandun po sa lahat ng mga island, barangays ng the whole Capiz. Pwede po maumpisa ang deployment ng ato ng kapulisan or nakastart na bala kita? Kanina, nag-accounting kami. I-account namin lahat ng mga personnel natin for deployment. I give them instructions pertaining to this because some of municipalities here in the province of Capiz ay magkakandak sila ng mga magdadala na sila ng mga ACM and they will be testing this one and the presence of the PNP personnel should be there. So, kailangan palagi, sabi ko sa kanila, you have to secure these ACMs and election paraphernalia kasi asawahin niya itong mga ito. Asawahan ng you are liable if may mangyari rito. So there you have it, Lods, no? Ang kabayan sa pahayag ni Pidita Pulaw. So according sa iya, ang iyang manto sa aton nga kapulisan, gid no nga i-make sure nga safe man ang aton nga mga kauturan, mga botante natin at the same time secured ang aton nga ACM nga pagagamiton natin sa adlaw sang election. Samtang Lods, no? Isalot lang nato no sa bahin naman sa aton nga mga schools, particularly dira no sa Rojas City, sa interview man naton diri with Ma'am Maribeth Baldonado, ang aton nga information officer sa Schools Division Office of Rojas City. Pahayag niya Lods no nga all systems go na ang aton man nga mga buluthuan lakip man no ang aton nga mga DepEd personnel nga mag-serbe no sa adlaw sang election. So for a total Lods no may ana kita 474 nga DepEd personnel no coming from Rojas City nga render sa ilang services sa adlaw sang election. Out of this number Lods no 396 ang teacher na kabahin sa electoral board naton kag miara kita no sa mga support staff nga 78 kabilog nga amo naman ini sila no ang make sure no nga matinlo ang aton no nga mga schools kag naga-follow no ang aton man nga mga voters sa mga signages sa ginpahamtang. So ginpamangkot atong kahapon kiti kahapon no ang schedule sang aton nga final testing and sealing sang ACM kung ano bala ang mga problems Lods na nga na-encounter. So according diri kay Ma'am Maribeth, usually Lods ang ukot nga papel amo ini no ang ila nga na-encounter kahapon. So gipamangkot naton paano no ma-make sure nga sa adlaw sang eleksyon sa pagduho sang aton man nga mga balota hindi crumpled no. So according diri sa iya i-make sure lang nga sa aton nga mga voters wala ini pilo no sa paghatag sang ilaman nga balota no before ini iduho sa aton man nga ACM. So minimal Lods no nga problem and according diri kay Ma'am Maribeth masolusyonan ini no sa adlaw mismo sang election. Ayun, so looking forward gid sa malinong matawhay kag the same time no successful nga paghiwat
sang piniliay sa bahin sang Capiz, kagalakip na diri ang Rojas City Lods. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eraniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Elizabeth Mabian ang updates gikan sa Rojas City nga pagpadulungan sang Radyo Pilipinas News Team para sa Hatol ng Bayan 2025 sa Lunes. Antayan ang aton sining nga special coverage sa pagkot nga Lunes mga biyan ang RP Iloilo luwa sa mga area diri sa Iloilo kag Iloilo City. Ayon nga bagabantay sa mga area sang Aklan, Antique, Capiz kag Guimaras. Kung man mga biyan ang area sang Negros Occidental kag Bacolod City. Tara kita sa Lunes sa itong pagbantay sa manginhatol ng Bayan 2025. Alas 9:53 sa aga, wala na kita sa oras ng nabilin sa atong pagpalagad. Dyan na gilamang ko itong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Mayo 8, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio, kami Sir John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alagad, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas,